Nakakita ka na ba ng ganito kaliliit na okra? At bilang Ilocano, madalas pakbet ang luto nito. Pero pakbet nga ba talaga itong tinitikman ko? Tara sa kusina at magluto ng Kores Bamia. Kung ko i-explain sa inyo ang Kores Bamia ay isa lang muna natin ang karne ng baka at pakuluin. Ganito ang style ko sa pagluluto ng baka, pinapakuluan para matanggal ang dumi. At para sure din na matanggal ang lansa, basmati rice ang ating ipapares sa ating ulam ngayon. Hugasan ko lang yan ng 3 beses tapos ibababad ng mahigit 30 minuto. First time kong natikman itong ulam na ito nung kumain kami sa isang Iranian restaurant. Nagulat nga ako dahil pwede pala yun. Pwede palang okra sa nilaga. Ang Kores Bamia ay isang classic na luto ng mga Iranian. Koresh na ang ibig sabihin ay stew o nilaga at ang bamia naman ay ang tawag sa okra. Madalas ay karne ng karnero o lamb ang ginagamit dito pero pwede naman ang ibang karne katulad nitong baka. At isingit na natin ang pagluluto ng bigas dahil baka masobrahan sa babad. Papakuluan lang ng konti tapos i-drain tapos lulutuin na lang sa low fire. Kabili kami ng isang araw nitong maliliit na okra at ito ang gagamitin ko sa ngayon. Tignan nyo naman kung gaano sila ka-cute sa liit kung ikumpara natin sa ating normal na okra. Ganito ang style ko sa pagluluto. Ginigisa ko muna ang okra sa mantika nang sa ganon hindi madulas-dulas. At pati karne ay pinapa-brown ko din nang sa ganon ay matunaw ang konting fats ng karne. At ayokong umiyak kaya gilingin natin ang ating sibuyas. Medyo nag-brown na nga ang mga karne at ilagay na rin natin ang ating cinnamon stick at cloves. Iginigisa ko talaga yan para lumabas ang aroma. At pagkatapos ay ihulog na rin natin ang ating nagiling na sibuyas. At hayaan natin hanggang sa mag-translucent o kaya'y mag-brown. Habang nag-aantay ay gawin naman natin itong kamatis. Katulad ng sibuyas, atin itong hiwain at i-blend. Magdagdag na rin tayo ng garlic powder, tomato paste at Arabic spices sa ating karne. Siguraduhin na hindi malakas ang apoy nang sa ganon ay hindi masunog ang ating mga spices. At pagkatapos ay dagdag na rin natin ang kamatis. Halo-haluin na rin nang sa ganon ay makot naman ang mga karne. At pag ganito na ay pwede mo nang ilagay ang iyong pampalasa. At lunurin mo ito ng tubig. Yung parang Cagayan River ba? Takpan at i-slow cook mo ng ilang oras. Pero huwag kalimutang i-check from time to time naman. Baka mamaya sunog na. At kung malambot na ang karne ay isunod na rin ang patatas at okra. At tikman mo na rin kung tama na ang timpla. Alam nyo ba dati, nagtataka ako kung bakit wala akong makitang sibuyas o kaya'y kamatis sa luto nila. Yun pala ang technique nila, bine-blender nila ang mga to. Kaya parang kasama na siya sa sauce. At simula nung napagtanto ko yun, hayun, ginaya-gaya ko na rin. Ang luto pala nito ay dapat medyo may sabaw pero ang gusto ni Aniko ay medyo dry. Katulad nito, yan ay dahil sa rice ang kakainin namin ngayon. Pero kapag tinapay, gagawin ko na medyo may sauce. At dahil tamad tayong maghugas ng pinggan ay isa lang ang ating gagamitin. Biro lang, ganyan talaga kami madalas pag kumain ng asawa ko. Isang pinggan lang para sweet. O diba, ginastify ang paggamit ng isang pinggan nang sa ganon ay less ang hugasin.